You have that very nice perspective of your home to be, and of course, dapat may floor plan yan. Now, the question is, paano mo i-layout ang hawak mong plano sa mismong lugar o location na pagpapatayuan mo ng bahay? Paano mo masisiguradong nakaskwala or nasa tamang alignment ang mga poste ng bahay mo? Welcome back! Simulan na natin ito agad. Ang pag-layout ng column at footing ay isa sa pinaka-importanteng bahagi ng konstruksyon. Maingat, detalyadong trabahong ito. There's no room for mistake dahil malaki ang magiging impact nito sa structural at architectural na aspeto sa isang gusali. Sa mga massive construction site, isa sa mga equipment na ginagamit sa pag-layout ng column at footing ay ang tinatawag na total station. Ito yung nakikita mong parang camera o telescope na nakapatong sa tripod. Hindi ito practice sa maliliit na project tulad ng residential dahil malaking halaga din ng gastos sa ganitong paraan. Kaya ang pinaka-common na ginagamit sa pag-layout sa maliliit na project ay ang tinatawag na butterboard. Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Ito ay layout natin tong bahay na ginagawa natin ng estimate. By the way, kung bago ka pa lang sa channel na to, check mo din yung ibang video. I'm sure makakatulong din sa iyo mga yon. Sa paggawa ng butterboard, ito yung mga materyales na kakailanganin mo. Nylon string or tanse, hammer, nails, foam bob, skwala, level bar, clear hose, at 2x2 or 2x3 wood. Mahalaga magkakasize yung kahoy na gagamitin mo para maiwasan ang error. Una, alamin natin kung ano yung size ng butterboard na gagawin. Kuhanin mo muna yung lapad at haba ng bahay mula sa floor plan. Ang lapad o width ay 10.7, ang haba naman ay 11 meters. Ngayon, para sa size naman ng butterboard, ang lapad ay 10.7 plus 2 at ang haba naman ay 11 plus 2. Teka, bakit may plus 2? Explain ko mamaya. Sa pag-layout o paggawa ng butterboard, kailangan mong siguruhing nasa perfect 90 degree ang lahat ng corner. Paano ito gagawin? Gamit lang ang skwala o ang tinatawag na 3-4-5 rule. Pag-fabricate lamang gamit ang 2x2 o 2x3 na kahoy na may sizes na 3 feet, 4 feet at dapat ang haba ng hypotenuse ay 5 feet. Dahil yan ay perfect 90 degree. At ito na ang gagamitin mo pang skwala sa lahat ng corners tulad nito. Tanong, bakit kailangan nakaangat ang butterboard na gagawin? Dahil sa lupang pagpapatayuan mo ng bahay ay 100% sure na hindi pantay-pantay ang lupa o may bako-bako. Kaya maiging nakaangat ito dahil mahalagang nasa iisang level lang ang taas ng butterboard. Paano mo naman ito masisiguro? Gamit lamang ang level bar o ang tinatawag na water level mula sa clear hose na may tubig. Assuming tapos mo na magawa ang butterboard, sunod mo naman gawin ay mag-offset ka ng 1 meter dito. Ganon din dito sa kabila. Saka mo lagyan ng nylon string. Ngayon magkakaroon ka ng point of intersection. Dito nag-meet yung dalawang nylon string. Dapat yan ay perfect 90 degree ba din? Itong point of intersection na ito na yung magiging starting point natin. Pag hinulugan mo yan gamit ang plumb bob, yan na yung magiging sentro ng una mong poste. Ilagay natin yung floor plan para mas ma-picture out mo. So yan, ibig sabihin, itong linyang to ay center line ng mga poste na ito. Ganon din dito sa kabila. Alright, sige. I-layout muna natin lahat ng center line ng mga poste. Isunod natin to. So mula sa first center line, 1.7 meter naman ang layo. Yung sunod ay 4 meters at yung last ay 5 meters. Ngayon, ilocate naman natin yung mga distances ng center line sa kabilang direksyon. So mula naman sa linyang ito, mag-offset lang tayo ng 2 meters para sa center line ng dalawang posteng to. 4 meters naman para sa center line ng posteng to. Ulit-ulitin mo lang yung procedure natin. So ito tinapos ko na. So nalocate na natin lahat ng center line ng mga poste in both direction. Tanong, pwede ka na bang magukay? Hindi pa. Kasi poste pa lang yung nalilayout natin. Dahil ang kailangan mong layout para basihan sa pag-ukay ay ang layout ng footing. Kaya importanteng alam mo kung ano ba yung size ng column at footing ng ipapatayo mong bahay. Sunod natin pag-aaralan yan, kung paano mo malalaman yung tamang size o design ng footing, kung gaano ba dapat ito kalalim. Importanteng mapag-aralan mo yan dahil yan ang nagdadala ng lahat ng bigat at tinatransfer niya ito sa lupa. Kaya abangan nyo yan. Para sa bahay na to, ang na-design kong size ng footing ay may haba at lapad na 1 meter by 1 meter at may kapal na 0.35 meter at 1.2 meter naman ang lalim. Ngayon, madali na lang natin maililayout ang mga footing. Since na-locate na natin ang mga center line ng mga poste, ibig sabihin, yun din yung mga center line ng mga footing. Kaya ang gagawin mo na lang, mula sa mga center line, mag-offset ka lang ng 0.5 meter both ways
dahil ang size ng footing natin dito ay 1 meter by 1 meter. Pag natapos mo yon, gamit ng plumb bob, hulugan mo lahat ng na-layout mong corner ng footing. Markahan mo ito at ito na yung magiging basehan mo sa paghuhukay. Practice din sa paghuhukay ng butas para sa footing, naglalagay ng allowance para sa tinatawag na working space. In my case, always akong nagpapasobra ng 0.3 meter. So instead na 1 meter by 1 meter lang ang laki ng butas ng hukay para sa footing, ito ay magiging 1 meter by 1.3 meter. Importante yung working space na yan, yung 0.3 meter, dahil dyan pumipwesto ang mason pag magbubuhos na ng konkreto at mag-finishing. Tanong, Sir, pag namarkahan ko ang mga boundary ng footing para sa paghukay, pwede ko na bang tanggalin ng mga nylon string? Kasi magiging obstruction o sagabal ito sa mga tao pag ongoing ang trabaho. Yes, pwede mong tanggalin, pansamantala. Kasi kailangan mo pa rin yan, lalo na yung layout para sa mga center line ng mga poste, dahil yan pa din ang gagamitin mong pang-check para masigurong nakasentro o nasa alignment ang mga poste mo. Alright, so pwede ka na magpaumpisa ng hukay para sa foundation ng bahay mo. Teka, para saan nga ba yung plus 2 kanina sa haba at lapad ng bahay? Yun ay distance allowance para sa butas ng footing para sa magkabilang dulo. Mas malaki ang footing, mas malaki ang distance allowance sa kailangan para maiwasan maisamang battering sa paghuhukay ng butas para sa footing. Alright, I'm sure kayang-kaya mo na mag-layout ng column at footing, kaya ang sunod naman natin pag-aaralan ay kung gaano ba dapat kalaki ang footing mo. Ano ba dapat ang laki at dami ng bakal nito? At kung gaano ba dapat ito kalalim? Saka natin isunod ang footing tie beam, column at slab rebar. Tatapusin natin lahat yan. Shoutout nga pala kay Sir John Rick Magkabteam mula sa bansang Kuwait. Hello sir! Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga kababayan dyan. Mag-iingat po tayo parate. So paano? Kita tayo next video? And again, it has been me, ang DJ ng construction site. At nais ko mag-iwan sa inyo ng isang kasabihan. If you get tired, learn to rest, not to quit. Wale! See you next video!